ang bawat isa sa atin na pinagkalooban, pinagkatiwalaan ng Diyos ng salita niya, ay mayroon pong tungkulin na mangaral ng salita ng Diyos. Ang pangangaral ay hindi lamang sa mga iilan. Ang pangangaral ay sa lahat ng mga taong napangaralan ng salita ng Diyos. One of the important people in the church are those who are giving their lives to the church primary focus, and that is evangelism. Kung bibigyan po natin ng pansin at diin, mga kapatid, ang gawain ng Diyos. Ang gawain ng Diyos ay hindi lamang puro awitan. Ang gawain ng Diyos ay hindi lamang puro pakikinig lamang ng salita ng Diyos. Ang gawain ng Diyos, mga kapatid, ay hindi lamang fellowship, hindi lamang pagsamba o pagpupuri. Ang gawain ng Diyos, mga kapatid, ay ito'y tumutukoy sa pangangaral ng salita ng Panginoon. The very mission and purpose of church is to preach. In Matthew chapter 28 verse 20, mga kapatid, it is clearly stated in the Bible that the church mission is to preach the gospel. Amen? Especially, mga kapatid, the Word of God is entrusted to us. Pinagkatiwala sa atin ang salita ng Diyos. Pastor, paano mo nasabing ipinagkatiwala sa atin ang salita ng Panginoon? Well, the moment that you hear the Word of God, that's the time that the Word is entrusted to you. And the one thing that God entrusted to us is not just a word. The word that was entrusted to us is the word of the living God. Living God. I emphasize living God. Because we serve a living God. And His words are living words. And His words are eternal. At yung word na yan, ipinagkatiwala sa atin, the moment na nakikinig ka, the moment na naririnig mo ang salita ng Panginoon, that is already entrusting to you the Word of God. Everybody say amen. So the Word of the Lord is entrusted to us. And especially, the church mission is to preach. Everybody say amen. Everybody say amen. In 28 verse 19, mga kapatid, let's read. In Matthew, mga kapatid, verse 8, yan. Go ye therefore and teach all nations. This was the word of the Lord. Sinabi ng Panginoon, hindi siya yung utos na kung saan we have the options not to follow. This is the word of God. In verse 19, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. The Bible says that we should go ye therefore and teach all nations. This is the word of the Lord, mga kapatid. We are entrusted by God, by the commission, that we should go. But going is not just going without anything that we should do. Going should have doing. Yung pagsabi ng Diyos na go, hindi ibig sabihin humayo lang tayo. Humayo tayo kasi sabi niya, and teach all nations. Meaning to say, may gagawin. Hindi lamang tayo magfe-fellowship, hindi lang tayo mag-worship, hindi lang tayo makikipag-halubilo sa tao, hindi lang tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. The Bible says we should teach. Everybody say amen. And verse 20, it says, in verse 20, mga kapatid, teaching them to observe. Part of the teaching is for the people to give respect. Give observance. Pag Pasko nga, mga kapatid, September pa lang, ready na tayo because of the observance. Wala pang February ang iba sa inyo. February 14 ang nasa isip. Observance. Nakuha niyo ibig ko sabihin, mga kapatid, because of the observance. The Bible says that we should observe the teaching of the Lord.
Pag sinabing observe, hindi lang yung aalalahanin natin ang salita ng Diyos kapag linggo o pag Wednesday. Pag uwi natin sa bahay, Wednesday ngayon, pag uwi mo sa bahay, you're still observing the word that you have heard. Pagdating ng Huwebes, you're observing still the word of God. Pagdating ng Friday, pagdating ng Saturday, pagdating ng Sunday, every day you observe. Because you are paying attention to the word of God. Sabi ng Lord, teaching them to observe. Kaya sa simbahan, mga kapatid, pinangangaral ang salita ng Diyos. Because that's part of what? Observance. Tinuturuan tayo. Kaya kung pupunta tayo sa simbahan at ang gusto lang natin yung awitan, tugtugan, mga kapatid, tsaka kung ano pa mga fellowship, well, that's good. But that is not the main purpose of the church. The main purpose of the church, we gather ourselves, we go to church, we invite people, mga kapatid, we bring our family for what? For observance of the word, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Commanded you, that's the word, commanded you. Obserbahan ninyo, bigyan nyo ng atensyon, bigyan nyo ng maraming panahon, yung inutos ko sa inyo, sabi ni Lord. And lo, this is the only thing, once God has the command, God always has the promise. Pansinin niyo mga kapatid, kapag ang Diyos ay may utos, ang Diyos ay may katumbas, mga kapatid, na pangako kapag sinunod mo ang kanyang utos. Read your Bible, mga kapatid. Palaging ganun. Pag nag-utos siya, mayroon siyang kasunod na pagpapala. Sabi niya, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Kasama mo palagi ang Panginoon when we talk about observance. Bakit nga ba naman wawawala sa'yo si Lord? Ino-observe mo yung word niya. So if the word of God is alive within you, then the Lord is within you. Because the Lord and the Word is one. There is only one God. In the beginning was the Word, that's the Logos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So if you are observing the Word, nandiyan po ba tayo mga kapatid? Kung ino-observe natin yung Word, minimeditate natin yung Word, inaalala natin yung Word, tawag to, minimeditate mo ang salita ng Diyos sa isip mo. Meaning to say, nandun si Lord sa iyo. Because the Word and God cannot be separated. Everybody say amen. So our focus is evangelism. Young people, it's okay to have fellowship. Young people, it's okay to have this many ministry in the church. It's okay to play the musical instruments. It's okay to have fun. It's okay to have other projects, mga kapatid. But let me tell you, that's not your focus. Are you hearing me, mga kapatid? Our focus is what? Teaching people. Our focus is making people observe the word. Let's evangelize. That's the very purpose of the church. Minsan nadidi-focus tayo because of many things in the church. Mas binibigyan natin ng pansin, halaga, mga kapatid, yung mga bagay na kahit naman wala yan, magtutuloy pa rin ang simbahan. Mga kapatid, we started without instrument. We started without guitar. All we have is clapping of hands. All we have is shouting. Then the church was initiated or built, na organized. Because of what? Because even these things, kahit itong mga bagay na ito, instrumento, kahit mga nganta, wala pa tayo noon. Wala nga maayos na MC noon eh. But when we started the church, we didn't organize the church with the good singers, good musical players, mga kapatid,
intellectual people, ang tawag doon, yung mga eloquent people. Hindi natin sinimulan ng simbahan, mga kapatid. Sinimulan ng Diyos ang gawain niya sa pilar sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Panginoon, pagsishare ng kabutihan ng Diyos, pag-i-invite ng mga bisita, pagsasabi sa kanila, mga kapatid, ng kaligtasan. That's when the church was started. Amen. It's good to have all these things. It's good to have a good venue. It's good to have this cool air conditioning units, mga kapatid. Wow, ang sarap niyan. But that's not the church. That's not our mission. Our mission, mga kapatid, is to go and preach, hallelujah, the word of the Lord, hallelujah, and making them observe. Everybody say amen. So don't lose your focus. You might be a good singer, you might be a good teacher, you might be a good minister, but that's not, mga kapatid. Your very goal and focus is the Word of God. Teaching people, preaching the Word of the Lord, witnessing to them, bringing them to Christ. That's the mission. Pararangalan kayo ng Panginoon, parangalan ako ng Panginoon, hindi sa galing natin sa pagtugtog, hindi sa galing natin sa pagtuturo, pararangalan tayo ng Panginoon dahil may isang kanunawa na tumanggap sa Diyos, nagsisi ng kanyang kasalanan at niligtas ng Panginoon. That's where our rewards will be. Amen. Let's be serious and be focused, mga kapatid. Hindi tayo bibigyan ng Diyos ng reward because of skills that we have. No. But if we can bring one soul to the Lord, mga kapatid, even the heaven is rejoicing. Pero mo, langit, mga kapatid, dumadagundong sa pagpupuri. Pag may nakikita silang isang kaluluwang nagsisisi ng kasalanan, hallelujah, because that's the very aim of the Lord. That's the reason why there is UPC Care in this church, in this community, mga kapatid. This is not just an organization, church organization sa community. This is not just a display in the community. May plano ang Panginoon sa komunidad, mga kapatid. Reaching the lost, preaching the word, making them observe the word of Jesus Christ. Everybody say amen. Clap your hands to the Lord. So the word hazarded in Acts chapter 15 verse 26, the word hazarded meaning to surrender. So meaning to say, when the book of Acts says, men that have surrendered their lives for the name of our Lord Jesus Christ. So God is looking for those people who can surrender their lives to Jesus Christ. Bakit ang bilis, mga kapatid, ng ibang tao to surrender themselves in evangelism? O, baliktarin natin ang tanong, mga kapatid. Let's shift the question into a different topic. Why most of the people, they love playing drums? Why most of the people love playing piano or organ or guitar or saxophone or ano man, mga kapatid? Why people love singing? Why people are easily surrendered into the importance of those things na binanggit ko, mga kapatid? Bakit? Because they are convinced. They are convinced that the drums is much more okay to play. They are convinced na mas magandang tugtugin yung keyboard, hindi gaanong pagod, daliri lang. Hindi masyadong yan. Mas maganda yung gitara kasi madaling habulin pag nagkamali ka ng chords. Iba-iba ang ating convincing thought, mga kapatid. Nakuha niyo ibig sabihin. Now, let me go back to the question. And why we are not so easily surrendered with evangelism. At bakit naman tayo hindi ganun ka-absorb sa evangelism?
And the same answer says, because we are not convinced. Tama po ba yun, mga kapatid? Kasi kung kumbinsido ka, you can easily be absorbed. Amen. Tingnan niyo, mga kapatid, bakit ang iba naglalaro ng ML? Matanda, bata, may ngipin o wala, may pinag-aralan o wala, naglalaro ng ML. They're easily absorbed with the game. But why some people, they don't play ML? Because they are not convinced. Naku, yung ibig ko sabihin, kapag tayo ay kumbinsido sa isang bagay, mabilis tayong ma-absorb. Mabilis tayong mag-give in. Mabilis tayong sumurrender. That's why, because they are convinced that men are lost, because they are convinced of the truthfulness of the gospel, because they are convinced of the necessity of bringing gospel to men, that's the reason why they are easily surrendered to the gospel or to the evangelism. Amen. Parang nga ako ng Biblia mo, Brother Jun. Kasi iPad yung sa akin, nasa baba yung Bible ko eh. Yan. Mga kapatid, kung ikaw ay kumbinsido na itong salita, itong Biblia, ay totoo. Naniniwala ba kayo na ito ay totoo? Yung totoo. Naniniwala ka na ito ay totoo? Naniniwala din ba kayo na ito ay kailangan ng tao? Naniniwala din ba kayo na dito manggagaling ang kaligtasan ng tao? Then, if your answer is truthfully yes, then you are convinced. Pero kung for the sake of yes, yo, yeah. For the sake of may masabi lang na sagot, pero hindi naman totoo sa puso, halika, hayo tayo, punta tayo sa ano, kayo na lang. Share mo, mag-share ka dun sa kanya. Nahihiya ako eh. Akala ko ba kumbinsido ka na totoo? Akala ko ba kumbinsido ka na ang tao ay mapapahamak kung wala ang salita ng Panginoon? Akala ko ba kumbinsido ka na totoo yung testimony mo? Akala ko ba kumbinsido ka na totoo yung Word of God na binabasa mo? Ba't ka nahihiya? Ibig sabihin, hindi ka kumbinsido. Nakukuha niyo po ibig ko sabihin. Minsan may taong nangangatwiran kahit mali ang kanyang katwiran, mangangatwiran, ipaglalaban ng kanyang katwiran. Alam niyo kung bakit? Kasi kumbinsido siya na tama siya. Nakuha niyo po ibig ko sabihin. Kaya kung tayo kumbinsido, hindi tayo mahihiyang mag-share ng Word of God. Kaya ka magtataka, bakit siya kaya niya mag-share? Ba't siya parang ang tapang-tapag ng apog niya? Makapal ang mukha niya. Bakit? Hindi dahil makapal ang mukha niya. Kasi kumbinsido po siya. Kita ba naglalakad, mga kapatid? Sa kalsada, nakakurbata, nakakulay puti. Nakapayong paminsan, mga kapatid. May kasama pang puti, Amerikano. Hindi nahihiya sa kalsada. Hindi nahihiyang patigilin yung taong naglalakad. Hindi nahihiyang bigyan ng trucks o ng babasahin. Hindi nahihiyang magsalita. Hindi nahihiyang kumatok sa bahay. Kahit naglalaba yung nanay, upo doon. Kakausap. Ba't siya hindi nahihiya? Kasi kumbinsido siya. Na yung kanyang dalang mensahe ay importante. Nakukuha niyo po ibig ko sabihin. That is the very reason why people are surrendered with the Word of God. Because they are convinced. Kaya kung ikaw hindi ka napupuspos ng Espiritu Santo, siguro masasabi natin, you are not convinced. Hindi ko pa matanggap ang Holy Spirit eh. Hindi ka pa convinced. Kasi kung talagang kumbinsido ka, naku mga kapatid, isang buka mo lang ng bibig mo, nandiyan na yan.
Kasi ang Diyos hindi namamahiya ng tao, mga kapatid. Ang Diyos, kapag tumawag ka, ikaw ay sasagutin ng Panginoon. That's the very promise of God. Call unto me and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. That's the promise of the Lord. Salamat, Brother Jun. Palain ka ng Panginoon, matibay yung Bible mo. Amen. Alam mo yung pag-possess ka, nakakita na ba kayong taong possess? Ha? Pag sabing possess, sa loob o sa labas? Ha? Possess. Pag mamayari, nasa loob, possess. Pag sinabing ikaw ay obsess, ano? Ha? Pag sinabing obsess, ano? Obese naman yung sinasabi nyo. Pag possess, nasa loob. Pag obsess, ano? Pag possess, nasa loob. Pag obsess, ano? Ano sabi mo kanina? Towards. Galing sa'yo, palabas. Pag oppress, galing sa labas, papasok. Ako niyo, I am being oppressed by the evil spirit. Ibig sabihin, gusto ka ng evil spirit na pasukin. Gusto ka ng evil, ginagambala ka ng evil spirit. I am being oppressed. Pag sinabi mo, I am being possessed by the spirit, ibig sabihin na yon, nasa loob na siya. Pero pag iniisip mo pa lang siya, sa paggising mo sa umaga, mukha niya nang nakikita mo. Pag kumakain ka, ang mukha niya nasa plato mo. Pag nag-CCR ka, ang mukha niya nasa inidoro. Kadiri naman yung brad. You are obsessed. Kanya? Kadiri naman yung alalahanin mo yung uyab mo ng inidoro. May mga luya-luya pa. Kaya pala nakatagal mo Antindi mo naman. Sorry ha. When you are possessed and obsessed with the Word of God, it's impossible for you not to be surrendered. Possessed, nandun sa loob mo, ang salita ng Diyos. Obsessed, ibig sabihin, iniisip mo palagi yung Word of God. Imposible hindi ka makapag-akay. Imposible hindi ka makapag-share. Imposible hindi ka pa makapag-invite. That's the very reason we can invite, we can share, we can sacrifice, we can preach, and we don't mind whether we are hurt. Basta we preach until we hurt. Nakuha niyo ibig sabihin? Because you are possessed and obsessed with the Word of God. Everybody say amen. Let's clap our hands to the Lord. So ang simbahan, the very three things that we need to do, listen to me, mga kapatid. First, the church is designed that all people, listen, number one, bring people. Bring people. When Jesus Christ started His ministry, He bring people with Him. Kumuha siya ng tao, kinasama niya, dinala niya yung tao. He bring people. So the church is expected to what? Bring people. Second, Jesus Christ, after bringing the disciples, mga kapatid, the second thing He did, mga kapatid, is He build people. He disciples them. Tinuruan niya. 3.5 years, mga kapatid. Pinangaralan niya, sinama niya sa mga gawain, tinuruan niya. He built people. On the third thing na ginawa ng Panginoon, and before He go back to heaven, He send His people. So that's the three things. We should bring people, we should build people, and we should send people. Nasaan na po tayo dito?
Nasa na tayo? UPC Care. We should be on the third one. God is sending us. Ang iba sa atin matagal na, inugat na sa Pentecostal, mga kapatid. Talagang kada kilos, halatang Pentecostal siya. But yes, tapos ka na sa building. Tapos ka na sa pagbubuo sa'yo ng Panginoon. Dinisciple ka na, alam mo na lahat. Ang problema lang yung huli, hindi mo magawa, yung sending. We are sent by God. Commanded by the Lord. Let's go out and let's share. Let's invite people. Let's tell them, hindi ako marunong pastor, then you should be convinced. Yan ang keyword, mga kapatid. Makumbinsi ka muna. Kasi pag nakumbinsi ka, hindi mahirap mangumbinsi, mga kapatid. Kasi kumbinsido ka. Eh pag tinanong ka, ikaw invite ka ng invite, ikaw nagbago ka na ba? Sabi mo, oo nga no. Tama ka. Tingnan mo, mga kapatid. Kasi you are not yet convinced, mga kapatid, na ang Lord, ang siyang Lord ng buhay mo. Paano magiging Lord ng buhay mo? Si Lord, yung Lord ng ML, yung Lord mo. Ano bang pangalan nun? Ha? May Lord talaga yun? Tinan mo, mga kapatid. Hindi ako naglalaro niyan. Basta, thank you, Lord, for the revelation. Hindi ko alam yan eh. Kung may Lord ba yan? Totoo naman yun. You're not yet convinced. Kaya, paano ko makukumbinsa yung tao? Halika, magsimba tayo. God is good. Pag tinulungan ako, totoo bang God is good? Patunayan mo. Oo nga, minsan nga, hindi. Wala na. Hindi na sasama sa'yo yan. You don't need to be very eloquent sa Word of God. Hindi mo nga kailangan mo na memorizing yan. All you need to do is to memorize your testimony. Walang pwedeng bumangga sa testimony mo pag sinabi mo, ako'y pinagpala ng Diyos. Sasabihin ba ng tao mo, hindi totoo yan. Parang hindi totoo, naramdaman ko siya. Nagbago ang buhay ko, pinagpala ako, kaya walang sino mang pwedeng magpasubali o kumontra sa testimony mo. Sometimes, you just need to bring your testimony. Yun lang. Alam mo, Brad, may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Talaga? Paano mo nasabi? Tingnan mo ako. Ano ba ako dati? Yan, magsisimula ka na. Wala kang word na sinasabi, ha? Wala kang kinukote. Sinasabi, ano ba ako dati? Ano lang naman ako? Tambay lang naman ako eh. Isa lang naman akong hamak na poging tambay. At least pogi, di ba? Ang problema, pangit ka na, tambay ka pa. Ang malas na ng buhay mo. At least pogi ka, may asset pa rin. Di ba? Pangit na nga, madungis ka pa, hindi ka pa... wala na. Pagkamalang ka pa, hold upper. Makay ka na ng jeep eh. Konduktor ka naman ng bus eh. Dala-dala mo lang yung placard ng bus na pagkamalang ka pang hold upper. Sa mga mata ni Sister Ginyal naman pang husga. Kung nahusgahan mong hold upper. Pero love na love niya si Robin. Alam niyo mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, tayo, mga kapatid, yung bang, the very thing that we should not forget is our testimony. Huwag yung gayahin yung testimony ng iba. Testimony nyo, yun ang bitin nyo, yun ang dala-dala nyo. Huwag yung, ay sabi ni sister, ganun siya. Ako rin, ganun din ako eh. Gumawa ka ng sarili mong testimony. Huwag kang manggaya. Powerful yan. Kikilos ang Lord doon kasi alam ni Lord yung intention mo eh. Alam ni Lord ang intention mo, maimbita mo, maakay mo, masira mo ng Word of God. Alam ni Lord yung intention mo eh. Kaya hindi ka pahihindian ng Panginoon. Amen. Pastor, hindi ako pinakikinggan eh. I keep on trying sa office, sa trabaho, kaibigan ko, pinagtatawanan nila ako. Then it's okay. Preach until it hurts.
Hanggang sa maramdaman mo ang sakit, nasasaktan ka, napapahiya ka. Hanggang sa maramdaman mo na parang dinidisregard ka, nilalayuan ka, nagpipreach ka lang naman, nagsishare ka lang naman. Well, it's okay. Don't worry, God's get the glory. Hindi naman ikaw, mga kapatid, hindi naman ikaw ang nasasaktan sila, mga kapatid. Inihahanda ng Diyos ang paghukom laban sa kanila. Pero dahil mahal mo sila at dahil alam mong kailangan nila ng Word of God, kaya kahit masaktan ka, kahit di ka pinapansin, pinapahiya ka, you still preach. Amen. I imagine Noah, mga kapatid, for many years, he preached the Word. For 100 years. Imagine, 100 years, nangangaral siya. Habang ginagawa yung arka, mga kapatid. Siguro may time siya ng day off niya, pupunta sa baba, mag-preach siya. 100 years. Ang na-convert, pamilya niya lang. Walang naniwala. Gano'ng kasakit yan? Sige nga, yung kumpare mo na palagi mong kasama, nang sinira mo, puro ka naman spiritual eh. Huwag yan, nagiinuman tayo eh. Spiritual ka naman. May mga ganon, mga kapatid. Nung panahon na ako ay medyo nasa kamunduhan pa, mga kapatid, may kaibigan ako na, siyempre marami akong barkada. Lalapit yung isang kaibigan kong spiritual, mag-uumpisang uupo doon, mas mag-share. Maya-maya, nawawala na yung mga barkada ko eh. Galit ako sa kanya, pupunta ba kasi dito, share ka niyan? Eh, malagiinuman kami eh. Ako na rin, naalis na rin ako, may iiwan na lang siya doon. Kasi we cannot bear that. But, alam ko masakit niya, pero we need to continue preaching. Si Noah, mga kapatid, walang naniwala. Pero at the day of the judgment, pamilya niya lang kung sino ang naniwala, he that believeth and is baptized shall be saved. Kaya alam niyo, yung pamilya niya, yun lang ang naligtas. Kaya yung iba, Noe, papasukin niyo kami. Nalulunod na kami. Ayan, nawala. Hindi nakapasok. Di ba kanta yon sa Sunday School? Oo. Yun nga. Nalulunod na sila, di sila pinapasok. My point is this. Until you are convinced, you will not preach until it hurts. Pag ikaw kumbinsido ka, nang pinangangaral mo, sineser mo, testimony mo mahalaga sa iba, hindi ka matitisod kahit natitisod sila sa iyo. You will continue, just like Noah, he continued for 100 years, even a single soul, aside from his family, na na-convert, wala. Hindi siya tumigil, nagpatuloy siya, and the rest is history. Only the family of Noah was saved. Sino ang naligtas? Sila. Why? Because they believe, they are convinced in the Word of God. Kaya preach until it hurts. Amen? Pastor, kasi, baka kasi ako debatihin eh. Alam mo, pastor, yung, dati usong-usong debate dati eh. Baka debatihin ako, hindi ako makasagot, mapahiya lang ako eh. Mga kapatid, can you recall Matthew 16:18? Can you recall that? Sige nga, basahin nga natin. Can you recall this? Sa mga nagdududa, sa mga natatakot. And I say unto thee, that thou art Peter, upon this rock, I will build my church. Sabi ni Kristo, I will build my church. Tingnan yung sunod na sinabi niya. And the gates of hell shall not prevail against it. Now, the question is this. Why are you thinking of defending yourself? If the Bible or the Lord Himself told you that He will fight for you. Bakit ka mag-iisip na dumepensa? Walang didepensa sa'yo kundi si Kristo. So ang trabaho natin, makinig po kayo mga kapatid ngayong gabi, I feel the Holy Ghost mga kapatid. Ang trabaho natin mga Kristiyano is in the offensive position, not in the defensive position. We should be more aggressive.
Huwag tayong matakot kung debatin. Bakit? Hindi naman ako ang sasanggalang sa akin, kundi ang salita ng Diyos. Even the gates of hell, pakawalan man ng demonyo, ang pinakamagagaling na debatista, mga kapatid, I don't care. What I care is to preach the gospel of Jesus Christ for the salvation of men. Ano ngayon? Ay, hindi ako naniniwala sa'yo kasi ganyan kayo, kay mga Pentecostal. Okay, fine. Huwag kang masaktan. Bakit? Even the gates, pinangako na ng Diyos. Sabi niya, sige lang, you should be in the offensive position. Tira lang ng tira. Laban ng laban. Wala. Sabi nga ng Panginoon, I'll defend you, I'll protect you. Even the gates of hell will not prevail against you. We are the church. Hello? We are the church. Kaya walang tatalo sa'yo. So huwag mo nang isipin, dumipensa. Kasi kahit demonyo, hindi ka kayang hadlangan. Kaya anong posisyon natin? Offensive lang palagi. Tira lang ng tira. Preach na lang preach. Pagtawanan ako. Ano ngayon kung pagtawanan ako? Kasi alam mo mga kapatid, yung fear, hindi yan sa Diyos. Fear, hindi yan sa Diyos. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng spirito ng takot, mga kapatid. Nakuha niya ibig sabihin? Kaya go. Huwag kang matakot to preach, to say the word of God. Tell them directly. Huwag naman yung nakakatisod na, o ikaw, pangit na ugali mo, punta ka sa impyerno, maliban magsisi ka. Huwag ganun. Hindi. Dandahanin mo naman. Offensive pastor, sabi mo, huwag ka namang nananakit ka na yan Ano lang, dahan-dahan. Inaakay mo sila Nakuha niyo, ibig ko sabihin mga kapatid, we should be in the offensive position, not in the defensive position. Because risking our life for the glory of God, not on temporary things. Like the athletes, alam niyo yung mga atleta, pag sila nakipaglaban, naku mga kapatid, for the glory of their country. Di ba? For the glory of their states. Boston Celtics. Talaga LA. Di ba? Ano yun? Lakers. Talaga pag lumaban yan, kaluwalhatian ng lugar nila, ng state nila yun. Di ba? Sino yung champion ngayon? Golden State, di ba? Ano ang champion nakaraan? Golden State? Di nyo alam? Ginebra. Alaska, di ba? Ang huling nanood ako ng basketball, Alaska versus Ginebra Nagsasabunutan yung mga tao sa labas ng kalsada, mga kapatid. Di ba? Si Horencio, si Pido, Horencio, sila talaga nagsasabunutan yung mga tao doon, yung mga classmate ko, nagsusuntukan dahil lang sa sa basketball na yan. Sabi ko, tindi nito But that's for what? For the glory of their team. Di baling mabalian dyan, talagang, bakit? Kasi para sa karangalan ng grupo nila. Tayo mga kapatid. Dali natin sa simbahan kaya ito mga kapatid. Dinaanan na natin sa basketball May nandadaya pa. Sabi ko, for the glory of King ba yan? No. For the glory of your personal yun. Kaya sabi ko sa mga kabataan, di ba sinabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala kung matalo kayo. It's not about who wins. It's about who we are. Kaya pag kayo may kalarong basketball, katulad yan, magsasummer na naman, magte-training na naman kayo. Pag kayo lumalaban na, kung tayo talo, it's okay, talo Pero hindi ko mo talo ka, sira pagkatao mo. Sabi ko, di baling matalo, because it's not about winning, it's about who we are. Sino ba tayo? Ano ba tayo? Pag naalamang UP Sikar, mga mandaraya, yan, mga yan. May isa pa doon, naniniko. Oo. Malayo pa lang, kaganon na. Grabe, tumatakbo na kaganon. Halata. Masyadong halata naman yun. Baka pwede namang itago mo ng konti. Ako niya ibig ko sabihin, nakikilala tayo sa hindi magandang pagkakakilala. Maganda yung mga kapatid, talo ka nga, pero nakilala ka nila, napakabuti mong Kristiyano, napakaganda ng espiritu mo, napakaganda ng pinapakita mo. Amen. It's not about winning.
Wala naman pustahan. May pustahan ba kayo doon? Wala naman, di ba? Sabi ko nga, huwag kayong mag-alala matako. Pupunta lang ako doon sa recto. Ang daming gusto yung mga medalya, malalaki. Bigyan ko kayo isa-isa. I-print ko pa yung mga mukha nyo doon. Ako pa magsabit sa inyo. May malakas pang palakpakan dito kung gusto nyo. Because kaya na. Mga kapatid, it's just a game. Ganon din sa gawain ng Panginoon. Kung kaya nyong lumaban sa mga ganyang mga klase ng laro, for the glory of the team, for the glory of group, why not do it for the Lord? For the glory of God. Diba? Mag-i-invite ka, ano man lang yung, alam nyo mga kabataan, kahit ba lang lumabas tayo sa bahay natin, alas 4 ng hapon, lumabas ka lang sandali sa bahay mo. Mag-abang-abang ka ng kakilala mo. So, uy, Maria, ka. Sa Sunday, sama ka sa akin. Ano yung ibig ko sabihin? For the glory of God. Gawin mo. Hindi yung judger masyado. Walang maliligtas sa lugar namin. Mga tao dito, mga swangit. Hindi ganon. Imposible. Sa Bisaya pa, ang sa Bisaya, gilutos na niya sa Ginoo. Ginuto. Sinumpa na to ng Diyos sa lugar na ito. Hindi. Huwag yan. Nakuha niya ibigay sabihin, let's do it for the glory of God. Huwag kayong mahiya. Kung tinanggihan ako, pastor, it's okay. Hindi mo lost yun. Recorded din yun. Kanino i-judge? Ano sabi ng Biblia? Ipagpagbo ang mga paa mo kapag hindi ka pinapasok sa tahanan pag ang salita ng Diyos pinangangaral mo. Ibig sabihin, ang paghuhukom nasa Kanya. Wala sa iyo. Yung iiwan iiwan mong dumi, yun yung judgment ng Panginoon sa Kanya. Kaya hindi yung tumanggi. Huwag naman yung pagtumanggi. Ala ka, tumanggi ka, sige ka, lutusin ka ng Diyos. Sige, sumpain ka ng Lord. Huwag ganon. baka i-demanda ka. baka ipabarangay ka. Wag. Sa'yo lang yun, naisip mo lang. Huwag kayong maging judger. Oh, amen. So, there is a cost in everything that we do. May cost, mga kapatid. Alam niyo, gusto kong basahin itong 2 Timothy chapter 4 sa NLT, New Living Translation. Maganda po ito. 2 Timothy chapter 4 verse 1, the Bible says, I solemnly urge you in the presence of God and Christ Jesus, who will someday judge the living and the dead when He comes to set up His kingdom. Verse 2, preach the word of God. Sabi ni Paul, mga kapatid, kay Timothy, preach the word of God. Be prepared, whether the time is favorable or not. Hindi mo maganda sinabi niya. Kahit maganda ang timing o hindi maganda ang timing, paborable ang panahon o hindi paborable ang panahon sa iyo, preach, sabi niya. Patiently correct. Hello? Patiently, mag-correct ka. I-correct mo ang tao patiently. Rebuke and encourage your people with good teaching. For a time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching. They will follow their own desires and will look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear. Darating ang panahon, mga kapatid, ang mga tao gusto nilang marinig, yung gusto lang nilang marinig, yung nakahakiliti daw sa kanilang tenga. Ayoko mag-church kasi yung pastor namin masyado mabigat magsalita nung patungkol sa kabanalan. Pag si pastor nagtuturo sa yung simbahan na yan, turo ng pera, ng tithing, ng giving, ayoko dyan. Alam niyo mga kapatid, sa huling araw, maririnig niyo yan. Na ang mga tao ayaw sa ganyang katuruan. Kasi ang gusto nila yung love, yun lang grace. Hindi naman masama yan. Pero hindi pa pwede all year round puro grace, mga kapatid. All year round puro good. No, we need to learn the Bible. We need to dissect kung kinakailangan every word of the Lord. Kaya nag-aaral ang pastor.
Kaya nagbabasa ang pastor. Anong gusto niyo mga kapatid? Pangaral ko dito, Acts 2:38, January hanggang December. Gusto niyo? Kahit nananaginip kayo, Acts 2:38, ang maalala niyo. Pagdating ko, andyan na si Acts 2:38. Wala mang masama. Yung maganda nga, yung memorize natin eh. Pero I'm not giving you opportunity to grow. Because growing is, it involves different aspect. Amen. Ang paglago ba ay paglalakad lang? Ang bata, tinuruan mo lumakad. Lumalakad na siya, malago na siya. Hindi naman nag-aral, lakad lang ng lakad. Lumaki siya, anong bilis siya maglakad? Hindi nag-aaral. Anong tawag mo sa kanya? Nakuha nyo? Because growing is not just walking. Just like in the church. Growing should not be just only in one area. Hindi lamang puro sa yung area na pinapangaral. No, kaya nga ang pastor, nag-aaral, nananalangin, kasi compose ng kanyang mensahe na binibigay ng Diyos yung paglago ng Kristiyano. Kaya kung tayo, ang gusto natin palaging marinig, ayoko marinig si pastor pag nangangaral ng holiness. Katulad niya, no? Holiness, ganitong tema namin. Ako, hindi ako masyadong mag-a-attend kasi tatamaan na naman ako ni pastor. Ay pag ganyan mga kapatid, hindi ka lalago. Magpasalamat kayo pag tinatamaan. Tinatamaan ba kayo pag linggo mga kapatid? Lahat ng tinatamaan, sabihin mo sa sarili mo, tinamaan ako. Okay. Tinamaan ako ng lintik. Huwag kayong matakot pag tinatamaan kayo. Matuwa kayo. Pag nasasaktan tayo sa pangangaral, ibig sabihin buhay pa tayo. Pag ang tao nangangaral, ang salita ng pinapangaral, tapos di ka nasasaktan, ibig sabihin ng patay ka na spiritually. Pero pag, sakit naman nun, sinabi ni pastor. Ako yun, siguro sinumbong ako ni ganito. May ganun yan, may mga ganung factor yan. Kaya minsan, magugulat ka lang, hindi ka na kinikibo ng kapwa mo. Ba't ako kinikibo nito? Akala niya kasi ikaw nagsumbong kay pastor. Hayaan nyo lang na gano'n. Masasaktan tayo. Kung may nagsumbong o hindi. Ano ngayon? Kung totoo naman yung sinumbong, iti thank you. Pag hindi totoo, huwag din kayo magalit. Amen. Ang kakampi natin si Kristo. Huwag tayong magkampihan dito mga kapatid. Si Kristo ang kakampi natin, lahat. Kaya pag sa loob ng simbahan, pag tinatamaan tayo, it's okay. Kaya sabi dito, and verse number 4, they will reject the truth and chase after myths. Tingnan nyo, yung mga haka-haka at mga sabi-sabi, ang sinusunod, huwag kang magwalis sa gabi, malas. Pero mo, 20 years ka ng Christian, hindi ka nagwawalis sa gabi, ng walis ting-ting. Kasi daw lalabas daw yung naman mga kapatid. Ang tagal mo na. O ba't nandiyan ka sa usukan? Kasi galing nakipaglibing ako eh. Ano ngayon? Kasi pag walang usok, susundan ako ng kaluluwa. Takot ka sa kaluluwa sumunod sa'yo. Yung espiritong masama na niya sa'yo. Hindi mo kinatakutan. Naku, ibig ko sabihin, myths. They will reject the truth and chase after myths. But you should keep a clear mind in every situation. Don't be afraid of suffering for the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kahit na mag-suffer ka, wag mo daw katakutan yun. Working at telling others the good news and fully carry out the ministry God has given you. Pasanin mo yung binigay sa yung ministeryo ng Panginoon. Preach the word, sabi niya. Huwag kang mag-alala kung ikaw mag-suffer for the Lord. Sabi niya, sabihin mo sa marami kung gaano kabuti ang Panginoon, ang mabuting balita, pagsabi mo, sabi niya. Wow, ang ganda nito mga kapatid. Kaya alam mo, pati si Apostol Pablo, mga kapatid, kung titingnan mo, parang walang nangyayari sa kanyang yung word na yan. Ang ganda sabi. Pero alam niyo mga kapatid, ang sumunod na nangyari dyan, pugot ulo. Pinatay si Apostol Pablo. Paul was beheaded. Preach.
until it hurts. Tingnan mo ngayon mga kapatid, putol na ulo niya, pero nagpipreach pa yung word niya. Grabe no mga kapatid, no? Wala na yung ulo, umiwalay na sa katawan, pero yung salita niya nangangaral pa rin hanggang ngayon. That's the cost of preaching. That's the cost of preaching. Si Pedro, di ba nangaral siya? Alam mo yung nakamatay ni Pedro? He was crucified upside down. Alam niyo kung bakit? Kasi ayaw niyang ipako siya ng katulad ng pagkakapako kay Kristo. Because he thinks, mga kapatid, na he is not worthy to have the same punishment na nangyari kay Kristo papunta sa Kanya. Hindi ko deserve yan. Hindi ko pwedeng magaya ang Panginoon. Baligtad. Grabe, ha? Pero alam niyo, nangangaral si Pedro, mga kapatid, ang mga tao talaga na pinagbabantaan na siya, pero nangangaral. Preach until it hurts. Amen. Kasi kumbinsido siya. Sometimes, alam niyo mga kapatid, God causes us to move away from comfort to accomplish His higher purpose and to reach our lost world. Kaya minsan kinakailangan, kung hindi pa namatay itong, sa tingin niyo mga kapatid, itong mga disipulo, 12 disipulo, kung ito hindi nangamatay at hindi pinarusahan, at hindi sila nangalat, do you think the world will be turned upside down? No. Kaya alam niyo mga kapatid, bakit salamat sa Panginoon, wala tayo sa panahon nila. Kasi sila yung mga naunang tao na pinahintulutan ng Diyos na maging ganun yung kanilang buhay. Para ano? Para ngayon, ayahay tayong nakikinig ng word. Yung example nila, yung karanasan nila, yung pangangaral nila, mga kapatid, sinasalamin na lang natin sa buhay natin. Hindi na tayo yung gumawa ng salamin. Nananalamin na lang tayo sa mga nangyari nung unang panahon. Ang gagawin na lang natin, manampalataya kay Kristo. May nauna nang namatay, may nauna nang nahirapan, may nauna nang nag-suffer, mga kapatid. Para ano? Para ma-absorb lang natin yung message ng Panginoon. Wow! Amen! Ganon din na nangyayari sa mga pamilya. Alam niyo, may mga iba na pamilya dito ay talagang yung mga naunang panahon, pinaglaban mo yung pananampalataya nyo, talagang, sino nakinabang? Mga kaapu-apuhan nyo na. Lahat sila na-convert. Lahat sila sumusunod sa Panginoon. Kaya naalala niyo yung pangangaral ko dati, mga kapatid, you should cut the curse. Stop the curse. Kasi nung tayo ay pinanganak sa mundong ito, mga kapatid, may sumpang nakadaloy sa atin. Kaya kung ikaw lang ang Kristiyano sa pamilya ninyo, makinig po kayo mga kapatid, nanay mo, tatay mo hindi Kristyan, ikaw lang yung nagsisimba, pinipigilan ka pa. Asawa mo hindi Kristiyano, ikaw lang. Mga kapatid mo hindi Kristiyano, ikaw lang. Kung sa tingin mo nalulungkot ka, huwag ka malungkot, mga kapatid. Alam mo ginagawa mo, dinudugtong mo lang, mga kapatid, yung connection ng Diyos doon sa pamilya mo. Putulin mo yung sumpa, mga kapatid. Idugtong mo yung pamilya mo kay Kristo. Maniwala ka, maging faithful ka lang, magpatuloy ka lang. Yung kahapapuhan mo, makikita mo, naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, because you stop the curse. Stop the curse. Kaya alam mo yung punta mo dito, wala kang pamasahe, naglakad ka lang. Mga kapatid, huwag mong iisipin na nakakaawa ka. You are making the curse stop. Yan yung cost. Yan yung halaga ng ginagawa mo. Isang araw, andap-andap na yung puso mo, mamamatay ka na, pero alam mo na yung pamilya mo nagpapatuloy sa gawa. Alam mo, ang sarap pumikit at mamatay kung alam mo na ang pamilya mo ay ligtas sa kamay ng Diyos. Amen. Pero yung naghihingalo ka na, asan ang kuya mo? Sigurado impyerno yung loko-lokong yun. Diba? Diba? Yung imbis na mapayapa kang mamamadala, kaganon ka tuloy. Sabi ng mga nakikiramay, ba't ganyan yung mukha niya? Yung kakaisip kay kuya. Na-stress. Ako niya ibig ko sabihin. So ngayon pa lamang, wag niyong kaawaan yung sarili niyo na ikaw lang Christian.
ipaglaban mo, pag-pray mo yan. Kung kinakailangan mo ipag-fasting sila, ipag-fasting mo. Amen. Tapos, mga kaibigan natin, tulungan natin sila kasi may mga sumpa din nakadugtong sa kanila. Tulungan natin sila na maunawaan nila they should stop the curse. Everybody say amen. Kaya alam nyo, we should believe, before I end, we should believe that in every time we preach, there is power. In every time you invite people, there is power within. Amen. Alam niyo ba yung albularyo sa Acts chapter 8, mga kapatid, si Simon the sorcerer, nakikinig lang yun ng word of God. Tapos na-convert siya. Tingnan niyo mga kapatid, kung yung mga kaibigan kayong albularyo, yung mga mangbabarang, mga kaibigan niyo mga mambabarang, mga kaibigan niyo ng gagayuma, siran niyo! Binigyan ka pa ng mga anting-anting, mga habak-habak. Yung nanay ko dati, may kaibigan niyang yung may anting-anting, yung baklang Muslim na sabi niya sa akin, pagdating ng alas 12 June, tingnan mo kung magbabago ang tsura ko. Ako naman, paniwalang-paniwala ako, alas 12 na mga kapatid. Magkatabi kami sa higaan, sabi niya, tingnan mo ako, June, tingnan mo ako. Ako naman tumingin sa kanya, sabi niya, nagbabago itsura ko, tingnan mo ako, tingnan mo ako. Tapos maya hinahawa kayong hita ko. Sabi ko, magbabago nga ako. Nagbabago nga siya. Tumayo ako. Bakla pala ang loko. Nagbabago daw siya. Sabi ko, sa nanay ko, palayasin mo na nga yung baklang yan. Kaya kung sino-sino tumitira sa amin dati, kung ano mga espiritu, mga pumapasok sa lugar namin. Pero yung mga kapatid, salamat sa Panginoon. Hindi tayo na loloko sa ganun, mga kapatid. It is sorcerer. But there was a certain man called Simon, which before time in the same city used sorcery and bewitched the people of Samaria. Tinan nyo, niloloko niyo buong Samaria. Panggagaway niya sa albularyo doon. Giving out that himself was some great one. Tinan mo. Ano sunod? Verse number 10. To whom they all give heed from the least to the greatest. Tinan nyo? They all gave heed. Nirirespeto nila. Sino? Si Mang Kipwing. Ayan, nakalagay dyan, from the least to the greatest, saying, this man is the great power of God. Tignan mo, believe sila. Ano sumunod? Verse number 11. And to him they had regard because that of long time he had bewitched them with sorceries. Tignan mo, talagang magaling siya sa panggagaway. 12. But when they believed Philip, preaching the things concerning the kingdom of God. Ito na, dumating mga kapatid, yung bida. Pagdating sa Samaria, nangaral si Philip at naniwala sila sa preaching ni Philip. In the name of Jesus Christ, when they were baptized, both men and women. Tinan niyo sumunod. Verse 13. Then Simon himself believed. Tinan niyo, na-convert din itong si Mang Kipwing, mga kapatid. And when he was baptized, tinan nyo nung mabaptize mo siya, he continued with Philip and wondered beholding the miracles and signs which we done. Yung kanyang ginagawa, out of panggagaway, sorcery, ito, nakita niya kay Philip, walang kahirap-hirap. Pag nagpapatong ng kamay, napupuspos. Pag may sakit, nililihas, gumagaling. Sabi niya, nagulat siya, wow, sunod-sunod, may mga miracles and signs na nangyari. Sumunod na verse 14. Now when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John. Narinig ng mga disipulo. Who, when they come down, prayed for them and they might receive the Holy Ghost. Pinapunta doon, yung dalawa, para ipag-pray, para makareceive ng Holy Ghost. Verse number 16. For as yet he was fallen upon none of them, only they were baptized in the name of Jesus Christ. Sunod, verse 17. Then laid their hands on them and they received the Holy Ghost. Pagpatong ng kamay na puspos ng Espiritu Santo, ano nangyari? Verse 18. And when Mang Kipwing and when Simon saw that through laying on of the apostles' hands, the Holy Ghost was given, he offered them money. Sabi niya, okay yung power nila. Wala ako niyan eh. Sabi niya, pwede mong pabili niyan? Ano sumunod? Verse number 19. Saying, give me also this power, that on whomsoever I lay hands, he may receive the Holy Ghost. Anong sunod? Sabi, but Peter said unto him, thy money perish with thee.
Because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money. Hindi nabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Kaya kasama mong mabubulok ang pera mo, kasama mong mapapahamak ang pera mo. Pero alam mo siya, manggagaway siya. Na-convert siya. Ano nangyari? Sumunod. Thou hast neither nor part not on this matter, for thy heart is not right in the sight of God. 22. Repent therefore of this thy wickedness, and pray God if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee. Ano sabi ni Simon? 23. For I perceive that thou art the gall of bitterness and in the bond of iniquity. 24. Then answered Simon and said, Pray ye to the Lord for me. Pag-pray nyo ako, that none of these things which have been spoken come upon me. Sabi, wag naman. Pag-pray nyo ako na wag mangyari sa akin ito. Na-convert kahit albularyo. Bakit? May nagpilip na nagpunta doon, nag-preach. Alam niyo mga kapatid, hindi niyo alam yung power ng preaching. Magpunta ka lang sa isang lugar, mag-share ka lang ng Word of God, di mo alam ang pwedeng mangyari doon, mga kapatid. Everybody say amen. Back up pa naman ng Panginoon ng taong may nagpipreach. Alam niyo ba yon? Binaback upan ni Lord ang taong nagpipreach. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Alam niyo mga kapatid, sa book of Mark chapter 16, sinabi naman niya na, and they went forth and preached everywhere, the Lord working with them, confirming the word, with signs following. Mark 16:20. Tingnan niyo, ang liwa-liwanag mga kapatid. Kapag ikaw ay nangangaral ng salita ng Panginoon, ko-confirm ng Panginoon ang kanyang word with signs. Pag nag-preach ka, they went forth and preached everywhere. Tapos ang Lord kasama nilang gumagawa. And kino-confirm the Lord ang word sa pamamagitan ng mga signs. Kailan mo nagngangaral ka, biglang may gumagaling. May nagpipreach ka mga kapatid, may taong nahuhugasan ang kanyang kasalanan, ang kanyang kaisipan lumilinaw mga kapatid. Yung mga gustong magpakamatay, mga kapatid, hindi na nagpapakamatay. Alam niyo kung bakit? Because there is power in preaching the Word of God. Back up ka ng Panginoon na yun, no? Kino-confirm ng Lord. Kaya pag kayo nagsishare ng Word of God, sa bahay pa lang, Lord, magsishare ako ng Word of God kay ganito. Lord, alam ko na ikaw ay kikilos sa buhay niya. Amen. Pag nag-pray kayo mga kapatid, specific ha. Huwag yung Lord, bahala ka na. Lord, bahala ka na. Maganda naman yun, yung bahala ka na. Pero, katamaran yun eh. Paminsan-minsan naman, specific mo, Lord, gusto ko pag nag-preach ako sa kanya mamaya, hipuin mong puso niya, Lord. Lumambot ang puso niya at isipan niya at mag-decide siya, Lord, na ikaw ay papasukin niya sa kanyang buhay. Kwentuhan mo naman si Lord. Alam niya, Lord, yung pastor. Yan naman, katamaran na naman niya nausa ako. Oo nga, pero you need to be in person, personal, nakikipag-usap sa Panginoon. Because that's the backup of the Lord, mga kapatid. Backup ng Panginoon yan, hindi ka pababayaan ng Panginoon, mga kapatid. Everybody say amen. Kaya, sa gabing ito, mga kapatid, I should say, we should preach the gospel. Preach until you feel the pressures. Diba? Preach until you feel that you are possessed and obsessed by the word. Preach and don't think of your defensive position. Preach because the power of God backs you up. Preach the gospel. Preach the word. Amen. Amen. Can you do this mga kapatid? Bago mag-Sunday mga kapatid, just try. Mag-pray ka sa Panginoon. Hamunin mo ang Panginoon. Lord, sabi ni Pastor, ganito, tinuro sa amin na naka-back up ka pala. May power sa pag-share ng word mo. Subukan nyo ngayong linggo na ito mga kapatid. Yung siesta time mo, bawasan mo ng konti. Lumabas ka ng konti sa bahay mo, sa bakuran mo. Maglagala-gala yung mata mo.
Kahit hindi ka naman marites, kunwari marites ka. Lapit ka sa Kanya. Kapag kaibigan ka, mag-share ka ng Word of God. Imbitahan mo sila. Maging genuine ka. You don't need to memorize the Word. You just need to memorize your own personal testimony. Then share. Paano ka binago ng Lord? And then one day, that person, maaaring hindi ka agad yan, pero one day that person will recall, itong taong ito, mabait siya. Itong taong ito, sineshare niya ako ng Word. Pag yan nagka-problema, mga kapatid, walang ibang hahanapin yan. Pag ang kaluluwa niya naghanap ng spirituality, ikaw ang unang lalapitan niya kasi alam niyang ikaw ang makakatulong sa kanyang pangangailangang spiritual. Totoo yan, mga kapatid. Hindi lang tungkol yan sa pera. Pag ginangailangan, pag tumibok ang kaluluwa niya at naghanap ng spiritualidad, ikaw na madalas mong sineshare sa kanyang Word of God, hahanapin ka niyan, i-message ka niyan. Pag-pray mo naman ako. Magkita naman tayo, sharean mo naman ako. Pag nakakausap kita, gumagaan ng loob ko. Yung mga palatandaan, nararamdaman niya yung kapangyarihan ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Let's preach the gospel. Amen. Let's share the word of the Lord. Amen. We have the power of God backing us up.